Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo ay muli magpapasalamat sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya at kanyang gabay na patuloy natin nadadama ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muli na tayong babanggit sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, naway mapulutan natin ng aral at sa pamuhay natin. Ayon sa sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dhukkira dzakara. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, tunay na ang mananampalataya ay nakakaranas ng pagsubok. Kakaranas ng pagsubok at madalas magsisi. Tawaban wa nasiyan at madaling makalimot ang mananampalataya. Ito yung nature natin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. At pag pinaalalahan mo, nakakaalala. Ito yung pinakamagandang sa huling sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Una sa lahat, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mufattanan. Big sabihin, nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pinapakita nito ang isang mananampalataya ay hindi perpekto. Maari siyang madapa, magkamali, o maharap sa mga kahinaan. Ang mga pagsubok at pagkakamali ay bahagi ng kanyang paglaki ng pananampalataya. Pangalawa, tawaban. Ibig sabihin, madalas magsisi. Madalas siya magsisi. Bagamat nagkakasala tayo, nagkakamali. Ang isang mananampalataya, ang mahalaga ay lagi siyang bumabalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis Quds, kullu bani Adam khata'un wa khayra khata'in at-tawwabun. Ang lahat ng angkan ni Adan ay nagkakamali, pero ang pinakamainam sa inyong nagkakamali, agad-agad siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan at magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlong binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasiyan, madaling makalimot. Kung tutusin ang kalima insan sa Arabic, kinuha siya sa salitang nasiya, na ang ibig sabihin ay makalimot. Madali tayo, ito yung nature ng taong nakakalimot tayo. Pati nga yung Propeta sallallahu alaihi wasallam minsan nakalimutan niya din. Sinabi niya, ana bashar mislukum. Ako'y tulad niyo na tao din na nagkakamali, nakakalimot. Pero yung pagkakamali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging aral sa atin. Tulad ng isang kwento, nagsala sila ng salatul asar, pangalawang raka'ah, nagsalam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakalimutan niya. Pagkatapos niyang sumalam sa kaliwa, agad siya tinanong ni Ali radiyallahu anhu. Sabi ng Ali, ya Rasulullah, may revelasyon bang dumating na bago? May wahi ba na bago ba? Na 2 rakaat lang ang asar? Sabi niya, bakit? Kasi yung nagsala tayo ng asar, 2 rakaat lang. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, totoo ba yun Abu Bakar? Sabi niya, opo ya Rasulullah. Totoo ba yun Umar? Ganon, 2 rakaat. Agad-agad tumayo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at continue niya ang 2 rakaat ng asar. So, ang pagkalimot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam naging aral sa atin. Pag tayo sa ganong sitwasyon, alam na natin ang gagawin. Dahil siya ang role model natin sa Islam. Siya ang nagpapatupad ng mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang tao, likas na makalimot. Ito yung nature natin. Ang pangapat, itong pinakamaganda. Kung tayo ay pinapaalala, agad tayo nakaalala.
sa ating mga kasalanan. Dahil hindi tayo makaiwas, tayo ay nagkakamali. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Wastaghfiruni aghfir lakum. Yun ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay pag napapaalala sa mga kamalian natin, sa mga kasalanan natin, agad-agad tayo nagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang pagpaalala sa mga mananampalataya ay nagbibigay ng kabutihan. Wa dhakkir in nafa'ati dhikra tanfa'ul mu'minin. Naway mapulutan natin ang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.